Apektado rin ng krisis sa langis sa mga airline company. Kumustahin natin ang mga biyahe ng eroplano bago ang Semana Santa. Live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay, nangungun sa balita si Camille Samonte. Camille, una sa lahat, sapat ba ang mga flight sa dami ng mga biyahero? Jiggy, tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na sapat ang mga flights para sa Semana Santa. Yan ay kahit na nagbawas ng biyahe ang ilang airlines dahil nga sa pagtaas ng presyo ng jet fuel. Ngayong araw, Jiggy, dito nga sa NAIA Terminal 3 ay matumal pa ang pagdating ng mga pasahero dito sa airport. Pakinggan natin ang pahayag ni CAAP spokesperson Eric Apolonio. This year, we're expecting around 7 to 10%, about 6.5 million ng mga pasaherong inaantay nating dumagsa dyan sa mga paliparan. Kasi minsan, alam mo, ang mga pasahero, yung last minute pumupunta kaya may mga pasok pa kasi. We expect bukas hanggang Sunday yan, tuloy-tuloy na yan. Jiggy, tiniyak din ng CAAP na walang magiging aberya sa mga biyahe ngayong Semana Santa. May commitment daw kasi ang mga airline sa mga pasaherong maagang nakabili ng kanilang ticket. Jiggy? At Camille, pagdating sa pamasahe, ano ang sabi ng mga pamunuan dito? Jiggy, ayon sa mga airline, may reserba pa naman silang jet fuel hanggang sa katapusan ng Mayo. Pero simula Abril ay tataas na ang base fare kapag ipinatupad na itong fuel surcharge. Nag-adjust din ng schedule ang ilang airlines sa ilang domestic at international flights sa Abril at Mayo. Ayon sa CAAP, magbabawas ng biyahe ang ilang airlines sa mga rutang hindi gaanong napupuno. Nasabihan na raw ang mga apektadong pasahero. Jiggy, naka-heightened alert ngayon ang mga paliparan para nga sa Semana Santa. May mga help desk din na dineploy ang CAAP at ang pamunuan ng NNIC na handang umagapay sa mga pasahero. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa NAIA. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.